the program Ang Matuwid na Daan. But first and foremost, an imam, a teacher of Masjid Al-Burhan, which is in Filipino, mosque na nakapagpapalinaw according to her imam here. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to another fellow Red Warrior, Imam Marnel Rashid Indasan. May I greet you, the greetings of the prophets of God, the greetings of Prophet Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Assalamu alaikum, shalom in Hebrew, salam in Arabic, peace in English, kapayapaan sa Tagalog. And of course, may I also say, just like the pastor, our pastor, my fellow warriors, at ako'y natutuwa sapagkat si Pastor pala, galing din sa departamentong pinanggalingan ko. Pagkatapos namin graduate, pareho kaming marketing. Ito kami, pareho kaming preacher. Anyway, in this university, I was persuaded and convinced by my professor. Actually, he was my favorite professor, Mr. Soto, sa marketing. Na alam mo ba kung ano yung first profession o career ng tao nung pinanak pa lang siya? Sabi niya sa akin, we are born to sell. You are a born salesman. Kasi yung paglabas mo pa lang sa iyong nanay, umuha ka na, umiiyak ka na. In other words, you are selling. You are selling an idea that you are alive. Ang galing talaga yan. Marami ang tutulong dito eh. Akala nyo tapos na, graduate na kayo, boy, mag-a-apply pa kayo. Malaking problema yan. Tinuruan din ako ni Mr. Soto paano sumagot sa interview. Sabi sa akin, pag sinabi sa'yo, wala kang experience, ito sabihin mo, I believe in my potentials and capabilities. And I'm adaptable and quick to learn, so I don't foresee any problem at all. Ito yung magic word. Pag tumatahimik na raw HRD, nagsusulat-sulat nga, in other words, he or she wants you to talk. Huwag yung makahinto ka lang, tanong, sagot, tanong, salita ka. Dito mo ngayon tapusin, dito ngayon ang pamatay. If you know the name, sabihin mo, Miss Santos, eye to eye. If you hire me, I won't let you down. Yun ang nasagot, di ba? Tinuruan niya ako na wala yung niya ako. Yun ang natutunan ko sa marketing. The art of polarizing people. Okay, ano pong, above all, of course, my fellow warriors, above all, my fellow believers in God. And I assume lahat po tayo naniniwala na may Diyos. Recently kasi, may usapan kami ng mga atheist, UP atheist circle. Mga atheist doon sa UP Diliman, marami pala sila doon. And kasama na ng mga agnostic. Anyway, palagay ko naman, mas marami dito ang katulad ko na naniniwala sa Diyos. Ano po ba ang ma-advise ko? I'm here not as a Muslim, but I'm here as a believer in God. Katulad po ninyo. Meron po akong tatlong advice. Usually, sinasabi ko po ito sa mga katulad po ninyo. Una, huwag po nating kalimutan. Tayo na nagsasabi, we believe in God. Unang higit sa lahat, bigyan natin ang pagpapahalaga yung takot sa Diyos. Ang tawag namin doon, we call it taqwa. The scripture said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim,
Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. And for those who fear their Lord in secret, sa mga natatakot sa kanilang Panginoon, sa lihim, maraming tao hindi gumagawa ng masama kasi may nakatingin. Kaya hindi siya gumagawa ng masama kasi may nakatingin. Pero pag wala nang nakatingin, gagawa na siya ng kasamaang gusto niya. Gusto nyo nakawin to. Gusto ko itong nakawin, hanggang ngayon. Pag wala na kayo, kukunin ko na. Wala talaga akong takot sa Diyos. Ang sabi sa Scriptures, for those who fear their Lord in secret, for them is forgiveness. وَأَجْرٌ kabir in Arabic. وَأَجْرٌ kabir. And great reward. Yan ang pagkakapareho natin. As a Muslim and a Christian, we believe that there is someone out there, ar-Raqib, palagi ang nakamasid. Alam kung ano yung nasa puso natin. Palagi ang nakatingin. At siya ang gaganti sa mga mabubuting nagawa natin. Kaya sa Muslim and Christian, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, buhay pa ako, salamat sa iyo. Sapagkat binibigyan mo pa ako ng mga pagkakataong makagawa ng mga kabutihan na ikalulugod mo at makahingi ng mga kapatawaran sa mga kasalanan na gagawa ko. Pangalawa, hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Ang sabi sa Scripture, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. No calamity befalls on earth. Walang yulanda. No calamity in Arabic, musiba, trahedya, sakuna, mga bagay na nangyayari, ayaw natin, pero nangyayari. Walang masamang nangyayari sa mundo ito at sa inyong sarili, in yourselves. But it is inscribed in the book of God. In other words, itinakda niya na. Ginusto niya. Pinaintulot niya. Bakit? Meron siyang gustong sabihin. Wala daw masamang nangyayari sa mundo ito. Yung nangyari sa yung may dumating na Yolanda, kapaintulutan ng Diyos yun. Wala na tayong magagawa. At meron din masamang nangyayari sa sarili natin, ayaw natin, ngunit nangyayari. Bakit? Pakinggan po ninyo. Ang sabi niya, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. So, no calamity befalls on earth or on yourselves, but it is inscribed in the book of God, in order that you may not grieve. Upang wag na kayong malungkot at the things over that you fail to get, nor rejoice over that which has been given to you. Ito naman ang source of sadness eh. Wala namang ibang source of sadness, kundi ito gusto mo. Kaya lang, hindi nangyari yung gusto mo eh. Ang nangyari, ito. Eh, sabi niya, huwag ka na raw malungkot sa mga bagay na hindi mo nakamtan, na hindi mo nakuha. Sino sabi? Siya mismo nagsabi. Yung lumalang sa atin. Hindi madali. Hindi madali. Pero huwag ka nang malungkot. Why? Because He wants you to move on. He wants you to get that. There are people who are still prisoner of the past. Nakabilanggo sa kanilang nakaraan. Hindi makausap. May kilala akong ganun eh. Nag-aaral
para sa MCU. Hindi siya ganap na naging abogado. Isip siya ng isip. Ang lungkot-lungkot niya. 3 beses na siya kumuha ng bar exam, hindi pumapasa. Inom siya ng inom. Hanggang sa nagkaroon siya ng cancer sa intestine. 48 years old. Wala na siya. Pero hindi siya nakabangon. Kasi naging binanggo siya ng kanyang nakaraan sa mga bagay na hindi niya nakamta. Lungkot na lungkot siya. Kaya, yung may pilit yung gusto mo, hindi para sa iyo eh. Gusto mo maging singer. Sinusumpa ka ng kanta. Yung boses mo, parang inuus ko na aparador. Pati nanay mo, sinumpa ka na. Magkulos din ka, hindi para sa iyo ang singing. Diba? So, huwag ka na rin malungkot sa mga bagay na hindi mo nakamtan. Sapagkat posible, it is possible that you like a thing which is bad for you, and you dislike a thing which is good for you. You do not know it, but God knows it. That's why, ang taong naniniwala sa Diyos, hindi totoo na pag dumating ang opportunity, grabe. No, para tayo walang Diyos nun eh. Consult God first. Ano mo natin si Lord, Lord, ito ba mabuti para sa akin? Pati sa pag-aasawa, ganun din. Lord, kung siya po, ang cute-cute talaga niya, Lord eh. Kung siya po mabuti para sa akin, ibigay niyo na sa akin sa lalong madaling panahon. Kung hindi ialisin niyo yan sa harapan ko. Palitan po niyo ng mas mainom pa. Kung Mario, mas cute pa sa kanya. Consult God. Lalo na sa mga major decision. Hindi sunggap ka ng sunggap. Parang wala kang Diyos sa buhay. Takwa. Malaga yung takwa, malaga yung takot sa Diyos. Wala kang takot sa Diyos, ano mangyayari sa iyo? Abogado ka? Wala. Magpapagaling ka lang, magyayabang ka lang. Accountant ka? Wala kang takot sa Diyos? Anong gagawin mo? Debit plus credit equals stupid. Sino accountant dito? Okay. Yun ang gagawin mo, lalo na pag nagbuka sa gobyerno. So yun po yung pangalawang advice ko sa inyo. Takot sa Diyos, takwa, at hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. May mga bagay na talagang hindi mo makukuha. And we as a believer in God, we have to submit to God. Patulad ni Kristo, ayon sa Bible, sa mga araw ng mga buhay sa mundo, siya'y nag-alay ng panalangin na may pagtangis at pagluha sa Kanya, sa Diyos, na may kapangyarihan sa Kanya, na magligtas sa Kanya sa kamatayan. At siya'y dininig ng dahil sa Kanyang banal na takot. Hebrews chapter 5 verse 7. Masabi nga, siya mismo nagsabi according to the Bible, not my will, if possible, remove this cup on me. But not by my will, but your will. He is a submitter. The one who submit to God. Isuko natin ang ating sarili sa Diyos. At pangatlo, yung tinatawag na magkakurong-kurong. Deceived by false desire. Baka madaya kayo ng sarili niyong pagnanasa. Meron tayong sariling pagnanasa na nakasasama sa atin, higit sa lahat sa ating kaluluwa. Gusto ko maging abogado. Nung abogado ka, wala ka namang ginawa, kundi yung tuwid, baluktutin mo. Yung baluktot, ituwid mo. Madalas po ako sa jail, dumadalo po ako. Sa Quezon City Jail, sa Manila City Jail, napapatunayan ko, marami pong inosenteng tao ang nakulong. Dahil walang pera, dahil magaling ang abogado. Akala mo, ganun-ganun na lang yung ikamamatay mo na ikay nadayan ng sarili mong pagnanasa.
Ano ka, dentist? Wala kang takot sa Diyos? Baka matulad ka lang sa dentist na bumiktima ng aking bagang. Pambira, nung ako'y mag-aabod sabi sa medical clinic dyan sa Mabini, Mr. Indasan, kailangan kong pastahan ng mga bagang niyo. Ha? Wala naman yung butas babaksak ko kayo sa denta. Di pa alis na ako. Mag-expire din visa. Ganun po ba ito? Ano pong gagawin niyo? Bubutasan natin, nalagyan natin ng pasta. Ilan po ba? 4. Yung 3 binutas niya, binaray na Binaray na talaga yung bagang ko. Yung po, sa awa ng Diyos, yung 3 bagang ko, wala na. Kaya ang alagay, may takot ka sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin niya. Kung wala kang takot sa Diyos, kahit sino ka ba, gagawin mo ang lahat. Aalado ka. Wala kang pakialam sa Diyos. Wala kang pakialam sa kabilang buhay. Wala kang pakialam kung impyerno o paraiso. Pero kapatid, hanggang kailan ka mabubuhay? Hanggang kailan ka mabubuhay? Ang mahalaga, mawala tayo sa mundo ito, dala-dala natin ang takot sa Kanya. Dala-dala natin na tayo ay gumawa sa abot na ating makakaya mga bagay na ikalulugod niya sapagkat yan naman ang kadahilanan kung bakit tayo ginawa ng Diyos. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I did not create man, but only to worship me. Hindi ko nilikha ang tao, ngunit upang sambahin lamang ako. Ang pagsamba, hindi lang nahuwi sa pagdarasal. Ang pagsamba ay paggawa ng kabutihan sa tao. Ang pagsamba, pagtulong sa kapwa. Ang pagsamba, pagtulong sa mga nangangailangan. Pagtulong sa mga dukha, sa mga pulubi, sa mga nag-iikaw. Yan ang pagsamba sa Diyos. Kaya, ako po'y nagagala, natutuwa kayo. One thing, maybe some of you here, until now, who have been taught to their father, or their mother, or their brother, or their sister, don't be that person. Baka hanggang ngayon, meron sa inyong hindi nakikipag-usap sa mga magulang nila. Huwag kang gano'n. Bukas, kung kailan man kayo, aakyat sa entablado, graduation na, yakapin nyo yung magulang nyo. Yakapin nyo yung nagpaaral sa inyo. You don't have to say, I love you. Just hugging. I'm telling you, napakalaking bagay yan sa kanya. Huwag kayo maging tulad ko. Na hanggang ngayon, naging multo sa akin ang mga bagay na yan. How I wish, mabalik ko yung nakaraan at mayakap ko ng maiklik. Kasi pagka-graduate ko noon, few days, namatay na po yung nagpaaral sa akin. At may guilt feeling ako Hindi ko nasabi sa kanya, thank you, salamat, mahal ko kayo, salamat. Alam kong pag-iirap niyo sa pagpapaaral sa akin. Salamat sa hindi ko nasabi yun Hanggang ngayon, multo ko yun. Hanggang ngayon, multo ng buhay ko. Sana, huwag niyong magawa yun. Kaya bukas, sabihin niyo sa papa niyo, sabihin niyo sa mama niyo, sabihin niyo sa lolo niyo, sa lola niyo, sa mga nagpaaral sa inyo. Maraming salamat. Yakapin niyo sila. Gayon din naman, yung mga mahal nating professor, kung meron akong hindi makakalimutan. Pangalawa, inibig ko sa buhay ko, ay ang aking mga teacher, ang aking mga professor, sapagkat sila ang umubog sa akin. Kaya ako, nandito ngayon, nagsasalita sa inyong harapan. Congratulations, binabati ko po kayo. Maburuk in Arabic. Congratulations po sa inyo. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.